each time mag-send ako ng message galing sa Valiton, yan, lilipat talaga siya. Ayun. Kita nyo naman, di ba? Oh, ayan. So, lahat yan naka-assign. What's up sa inyo lahat dyan, mga master? Kamusta kayo? Sana ayos kayo lahat. And welcome ulit dito sa ating bagong video. Itong video na to, pag-uusapan natin ulit yung multi-effects unit na Valiton GP200. So, recently kasi may na-setup ako sa kanya na very useful para sa akin, lalo-lalo na sa live situation or live performances. Ang pag-uusapan natin ay yung MIDI capability nitong GP200. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung MIDI kasi matagal na technology na yan. Actually, dating-dati pa, mga years or decades ago, ginagamit na yung MIDI technology. Ano ba yung MIDI? Kung para saan ang MIDI or MIDI controller, parang gano'n. So, ang ibig sabihin ng MIDI is Musical Instrument Digital Interface. So, a standard means of sending digitally encoded information about music between electronic devices as between synthesizers and computers. So, in short, ang MIDI ay isa siyang device na pwedeng mag-send ng command or program change or message papunta sa isa pang device. In this case, yung GP200, ginagamit ko siyang pang controller o para siyang remote dito sa Zoom MS70 CDR na Black Edition. De, joke lang. Itong pagka-black nito, pinarepaint ko lang siya. Pinarepaint ko lang to, hindi to galing sa factory. So, balik tayo sa MIDI. Yung MIDI, kumbaga, itong GP200, nag-assign ako ng mga foot switches to trigger or to send command to the Zoom para ma-activate yung certain preset na naka-assign ko dito each foot switch. Akala ko kasi dati, ang GP200 ay hindi pwedeng pagsabayin na gamitin siya as multi-effects tapos gagamitin din siya as MIDI controller. Pero mali ako doon. Akala ko lang yan dati kasi wala ako napanood na mga videos or kung may napanood man ako noon, hindi siya nagamit as a multi-effects, just purely a MIDI controller. So this time, base sa pagkalikot ko dito, pag-setup ko, pwede naman pala siyang pagsabayin as a multi-effects and a MIDI controller to my Zoom. Kasi yung Zoom kasi, ang cons pag kumuha ka ng Zoom, isa lang yung foot switch niya, so hindi ka makakalipat seamless or nang mabilisan ng mga presets niya, gamit lang yung kanyang single foot switch. So, malaking tulong ang isang MIDI controller like this one. Nasiset ko yung mga foot switch to any preset I want in the Zoom. So, ayun, para ma-demo ko yung mga preset na ginawa ko, ang gamit kong guitar dito is the J-Craft LPX24. So, it's a new model from J-Craft. Charo pala sa J-Craft. Abangan nyo guys yung full demo and review nitong gitara na to. As of now, ginagawan ko pa siya ng review, hindi ko pa natatapos. Pero, for the sake of this video, ito yung gagamitin ko pang demo nitong GP200 MIDI capability. Yan, tune muna natin, syempre. So, from the guitar straight to the volume pedal and then rekta na kaagad dito sa GP200 and then in the effects loop, nandun yung overdrive, dalawang overdrive, yung full drive 3 and then tube screamer. Tapos after nun, itong Zoom MS70 CDR na kaagad, tapos Moore R7, tapos return, pabalik sa GP200. So, I'm controlling the Zoom via the GP200 MIDI. So, ito yung tunog niya guys, ng preset number 1. So, ang ginagamit ko sa preset number 1, ayan, is chorus na may konting delay. So, it's on the preset 1 of the Zoom MS70 CDR. So, nilagay ko rin siya dito sa number 1 foot switch. So, ayan siya. Chorus siya na may konting delay. Chorus ensemble yung gamit ko dito. So, 8 lang yung foot switch niya. So, 8 lang din yung presets na pwede kong mailagay. Ewan ko lang bakit hindi ko malagyan siya ng bank. Hindi ko siya ma-bank up, ma-bank down. Siguro mali lang yung setup ko or may kulang sa setup ko. Yan. So, preset number 2. Yung ginawa ko dito, nilagyan ko ng
phaser. It's the stone phase from the Zoom. Tapos, may konting reverb. O, diba? Ayos, diba? So, nagustuhan ko dito sa phase na to is simple lang, walang masyadong knobs, walang masyadong control or parameters. So, yun yung pinaka main purpose nitong MIDI, guys. Makapag on the fly, on and off ako ng isang preset gamit lang yung GP200. So, hindi ko na kailangan lumipat ng mga patches pa from the GP200. Dito lang, pag halimbawa gusto kong magdagdag ng phaser or like a chorus in a certain song, pwede ko ma-recall ka agad yung isang effect gamit lang ito. Pangatlong preset na ginawa ko is Slice It Up. So, yan, makikita nyo rin, lumipat na rin tayo sa preset number 3. So, it's like a tremolo na naka-pattern. So, pinattern ko na siya na parang siyang dotted 8 na tremolo. Meron kasing kanta yung Chocoy Vicuña Combo na ginagamitan ko siya ng tremolo. Yung kanta na yun is entitled Tonight. So, there's a certain riff na nilagyan ko siya ng tremolo. Ganito siya. So, bale yung bilang niya is 1, 2, 3, 4. Then, I'm going triplet in between. So, tag. So, ganito siya. So marami siguro sa inyo magtatanong, paano ko ino-off yung effect? So dito lang mismo sa Zoom. Yun. So hindi ko na in-assign dito. Hindi ko rin kasi alam kung paano. Kasi pag pinindot ko ulit, walang nangyayari. So hindi siya na-off. So hinahanapan ko pa ng program para mag-work yung ito lang para ma-on-off siya. So ayan. So basically, ang mga naka-assign dito is program change. Meaning preset changes lang. So, gusto kong i-off yung tremolo, dito lang. I-off ko na lang siya. Pwede mong lagyan din ng line selector para ma-off lahat yung effects na kasunod niya. Yun yung basic idea dito sa principle ng Zoom eh. Yung pang-apat na preset, tinawag ko siyang Tronics. Isa siyang effect na naka-base sa Qtron. Para siyang yung filter or parang auto-wah filter something. So, meron din kasing kaming kanta na ginagamitan ko ng auto-wah. So, parang siyang ganito. Yung chords from A major, lilipat siya ng A minor. Nilagyan ko siya ng parang lead fills na So, sinet ko lang yung Qtron to my taste. Yan, pang-apat na preset. Nandun na tayo sa reverse delay. So, itong preset na to, nasa number 41 nitong Zoom. So, ibig sabihin, malayo siya. So, pwede mong i-assign talaga kahit aling preset. Mamaya, papakita ko rin naman. Reverse delay, yung nakalagay dito sa pang-limang preset. Mahilig din kasi ako sa reverse delay. So, reverse delay, sinamahan ko lang siya ng konting reverb para mag-create siya ng ambient feel, kumbaga. Yun. So, next preset, filter delay. So, may kanta din kami na tinatawag na hilas. Nilalagyan ko sa mga verses ng parang staccato or parang funky staccato vibe, parang ganon. Pero may delay. So, parang ganito siya. So, itap ko muna siya through tempo. May overdrive yun eh. So, i-boost natin siya ng overdrive.
lahat din ng mga preset ko dito naka-trail. So every time mag-off ako sa kanila, may iiwan pa na trails. Yun. So may trails talaga siya. Punta tayo sa pang-pitong preset, which is isa sa mga paborito ko dito sa Zoom, the Ice Delay. So ginagamit ko siya sa mga like ambient pa rin, parang or embellishment, para mga additional textures sa isang kanta. So meron kaming kanta din na sa dulo ng kanta, ginamitan ko siya ng parang ice delay, yun nga, ice delay effect. Yun, so para siya may pitch up, parang may shimmer, pero hindi siya totally shimmer, parang may pitch up lang siya. Yan, narinig niyo parang may buntot siya na parang kumikiliti. Tapos sasamahan ko siya ng reverb galing sa Moore R7. So ganito yung effect. Tapos pinipindot ko lang tong, ino-hold ko lang tong infinite button or foot switch nitong Moore. So para maiiwan siya. Yan, rinig nyo? O, diba? Ayos! Ngayon, punta na tayo sa panghuling preset. So, ito yung isa sa mga nagpabenta dito talagang Zoom MS-70 CDR, yung particle reverb. So, ayan, nilagay ko siya sa preset number 44. So, may mga section din ng mga kanta na gusto kong lagyan ng parang may layer ng pad or like a keyboard. So, ganun lang yung nilagay ko. So usually nilalagay ko to sa mga build up or like papuntang chorus, kasunod na chorus, mga ganong setup. So basically guys, yung GP200 yun yung nagka-command para dito sa particle reverb or any preset dito sa Zoom. Tapos at the same time nagagamit ko siya, di ba, as a multi-effect. So paano mag-exit? Nakalagay dito sa screen, back. So pipindutin mo lang yung foot switch 7 and 8. So I'm back to the normal multi-effects unit. So pwede kong i-on yung iba't ibang tawag dito, iba't ibang effect blocks dito sa multi-effects or dito sa Baliton. So example, lilipat ako ng patch, pwede rin. Inassign ko dito yung MIDI pag-open ng MIDI. So every time mag-open ako ng MIDI, pipindutin ko lang yon, pakan ko lang yon, tas yun. Kung nasa MIDI control na kaagad ako, pag i-exit ako, dalawa. Yun. So, napakadali lang. Ngayon, ituro ko sa inyo kung paano yung naging setup ko. Paano ko nagawa ito, paano ko na-achieve itong setup na to. So, papakita ko sa inyo yung mga counting tools or gear na bibilhin nyo para ma-achieve nyo yung ganito. Just in case, meron kayong isang multi-effects na may MIDI capability at meron din kayong slave device like the Zoom MS-70 CDR or any device na kaya mag-accept ng USB or like a MIDI input. Ayun guys, so in order to achieve this setup, napakasimple lang kailangan mo. Ito lang, bibili ka lang sa Shopee ng M-Wave wireless MIDI. So ito siya. Hindi ko siya sa Shopee nabili. Nabili ko lang siya ng second hand dito sa lugar namin. So ito, M-Wave, this is the receiver. Tapos, this is the transmitter. So ito yung isasaksak mo sa GP200 or multi-effects mo. So dapat MIDI out. Ayan, MIDI out. I-disregard mo na yung MIDI in. Wala na tayong problema dyan kahit hindi na yan isaksak. Kasi ang kailangan natin, yung message dito, meaning palabas. So out lang. So ang kagana kasi sa dalawang to, rechargeable to. Tapos murang-mura lang. I think nasa 500 ata, 600 ata pesos. Or even less. Yan, makikita dyan sa likod yung mga in and out ng GP200. Ayan, meron dito MIDI in and MIDI out or through. So, sasaksak mo yan dyan.
Yan. So, once na nakasaksak yan, kahit hindi mo na isaksak itong MIDI in. Yung MIDI in kasi kapag halimbawa tatanggap siya ng message. So, hindi naman siya tatanggap ng message. Siya yung magsasend ng message. So, MIDI out. So, on mo lang yan. Tapos ito, ang disadvantage lang kasi nito, kailangan pa siya ng power. Kailangan siya ng sort of power like USB from a phone. Yung MIDI nitong GP200 ay yung 5-pin MIDI. So, hindi pwedeng makipag-usap ang isang 5-pin sa isang USB ng walang sort of interface or converter. So, ito yung ginagawa nitong M-Wave. Kino-convert niya yung 5-pin MIDI nitong GP200 into a USB compatible na message. So, kasi itong Zoom, wala siyang 5-pin MIDI input. So, dapat ma-convert niya into a USB input papasok. So, sana na-guess nyo. Kino-convert niya yung 5-pin MIDI dito, papunta dito. So, bibili ka ng cable na USB Mini B. So, papakita ko sa screen. Ayan siya. Tapos, yung receiver nitong M-Wave transmitter, isasaksak mo rin siya doon sa USB Mini B. So, ito, nabili ko lang to sa Shopee. Ililink ko dyan sa comments or sa description yung kung saan ko nabili to. Tapos, itong receiver, isasaksak mo lang siya sa isang phone charger. So, automatically, pag hindi na nagbi-blink yung ilaw na yan, diba, i-off ko ito, magbi-blink kasi yan eh. So, meaning walang naka-connect sa kanya. So, once na naka-on yon yung kanyang transmitter, automatically mag-steady yung ilaw. So, it means the MIDI device, MIDI controller is already connected to the receiver papunta dito sa Zoom. So, each time mag-send ako ng message papunta dito sa Valiton, galing sa Valiton, yan, lilipat talaga siya. Ayun. Kita nyo naman, di ba? Oh, ayan. So, lahat yan naka-assign. Okay? So, halimbawa ito, itong pangwalong preset na inassign ko, nasa number 40, number 44. So, inassign ko siya na mag-recall ng preset number 44 nitong Zoom. So, paano ko naman ginawa itong maset to as MIDI control? So, ang ginawa ko dito, pumunta lang ako sa global settings. Tapos, yan, foot switch. Itong pangatlo, foot switch. Ayun. Tapos, sinet ko lang itong foot switch number 3, since nandito yon, foot switch 1, 2, 3, ayan. So, sinet ko lang siya as MIDI. Yan. So, pwede mo ilipat. Tuner ba siya or MIDI? Yan. So, set mo yan na MIDI. Siyempre, of course. That's it for this video, mga master. Maraming salamat sa pagtambay. Sana may natutunan kayo. At sana makatulong itong setup ko para makakuha kayo ng idea para magamit nyo rin sa live rig nyo or pedalboard nyo. Malay nyo, baka ito na yung hinahanap nyo rin para mas ma-utilize nyo yung mga ibang pedals nyo like a Zoom MS-70 CBR or any device na kayang mag-accept ng MIDI messages. So hanggang doon na lang. Maraming salamat sa pagtambay, sa panonood. Subscribe, leave a comment kung ano masasabi nyo. Kung may mga tanong pa kayo, please leave a comment below. Siyempre, tuloy-tuloy ang rak-rakan. Keep on rocking, keep on shredding. Let's go!